salita kami pinalalakas, pag-ibig mo'y gabay naming wagas. Espiritu Santo, bumaba ka ngayon, punuin mo kami ng iyong biyaya at lingap, upang sa banal na pagdiriwang na ito, kami maging tapat na lingkod mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na iisip mo ang mabuti na gagawin mo na ang mabuti. Bandang huli, hindi naman tayo huhusga ng Diyos sa ating mga naisip. Titignan ng Diyos ang ating mga nagawa. Pero mabuti din naman, nag-uumpisa sa ating mga kaisipan ang kabanalan. Dahil anuman ang iyong naiisip, yan ang iyong masasabi. Anuman ang iyong sinasabi, yan ang magiging iyong kilos at gawa. Aminin natin ang napakaraming beses na kung saan kaisip tayo ng mabuti, pero hinusgahan naman natin ang iba. Sa mga pagkakataon na kung saan mabuti nga ang ating naiisip, pero pinili pa rin natin ang masama. Pagsisihan natin ang mga pagkakataong ito, tayo magpakumbaba para makita tayo minsan pa karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa namang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito.
binabati ko kayo. Ito ang aking ladda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kaniyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus, "Aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ang katulad ninyo, mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskrib at pariseo, mga mapag-imbabaw, pinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong nabuhay ng matuwid. At sinabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inamin ninyo, kayo'y mga anak na mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung minsan nakapag-comment na rin kayo sa ugali ng mga bata ngayon. Nasabi niyo na po ba? Alam niyo, nung panahon namin, kung anong hinain sa hapagkainan sa lamesa, yan lang ang kakainin namin. Wala kaming reklamo, wala kaming special order. Aba ngayon, kapag ayaw ng bata ang ulam, mag-o-order siya sa Food Panda, magpapagrab siya. Di po ba? O baka nasabi na rin ng ibang matatanda sa inyo, nung panahon namin, kapag alas 6 na ng gabi, uuwi na kami sa bahay. Maghihilamos na kami, magdarasal kami ng rosaryo, kakain kami, tapos matutulog. Aba ngayon, alas 6 na, nasa labas pa rin ang mga bata. Nagmomol, naglalakwat siya, nakikipagbarkada, walang pakialam kung nag-aalala na ang mga magulang nila. Nagreklamo na rin ba
ang iba sa inyo. Nabuti pa noong mga panahon niyo, marunong magpo at opo ang mga bata. Buti pa po noon, di po ba? Kapag tinawag ng teacher ang estudyante, yung bata ang kinakabahan. Aba ngayon, kapag pinagalitan ng teacher ang bata, yung guro yung kinakabahan. Kasi baka sugurin sila ng mga magulang. Di po ba? Marami sa inyong nakapagsabi na, nung panahon namin, mas disiplinado kami. Nung panahon namin, mas magalang kami. Nung panahon namin, mas matiisin kami sa hirap. Pero mga kapatid, bago natin husgahan ang mga bagong henerasyon ngayon, magandang itanong din, talaga ba mas mabuti yung panahon nyo noon? O baka iba lang ang tukso noon at iba ang mga tukso at hamon ng panahon ngayon? Wala nga pong social media noon, pero meron namang chismisan. Di po ba? Walang cyberbullying, pero meron pa ring bully, meron pa ring mga siga noon. Wala ngang cellphone addiction, pero meron ding ibang bisyo, alak, sugal, meron pa rin drugs noong unang panahon. Walang Facebook para magmayabang, pero marami din ang mga mayayabang noon. Di po ba? Nagbago ang panahon, nagbabago ang teknolohiya, pero ang puso ng tao, siya pa rin. Kailangan pa rin hubugin. At tandaan, kahit nalaitin mo ang ibang henerasyon, hindi ka naman bumubuti sa panlalait mo. Di po ba? At hindi mo rin natutulungan ng iba kung hinuhusgahan mo lang sila. Amen? That is why we should remember, criticizing other generations does not make you better. It just makes you bitter. And imagining yourself to be better than others does not make you holy. It only feeds your pride and your folly. Ito pong ating narinig sa Ebanghelyo ngayon, sa pangungusap ng mga Pariseo at Eskriba. Akala mo kung sino silang magsalita, nagbabanal-banalan sila. Ang sabi ng mga kaaway ng ating Panginoong Hesukristo, kung nabuhay lang kami nung panahon ng aming mga ninuno, hindi kami makikisama sa kanila sa pagpatay sa mga propeta. Madaling sabihin yon, madaling maging banal sa isang sitwasyon na hindi naman natin naranasan. And we often imagine we would have done better than other people. Diba? Ugali natin madalas yan eh. Sinasabi ng iba sa atin, kung ako lang ang presidente, ipapapatay ko lahat ng mga korap. Wala nang husgado, wala nang litis-litis. Nakakatagal lang yan. Kung ako lang ang Senate President, tatapusin ko yung impeachment na yan. Gastos lang yan. Para naman matulungan natin ang mga nahihirapan. Kung ako lang ang congressman, pupunta ako sa ibang bansa, magpapatulong ako para naman masolusyonan yung flood control na yan. Kung ako lang ang mayor, dapat bigyan lahat ng ayuda, ng relief. Hindi lang yung mga kamag-anak ko. Kung ako lang ang barangay captain, hindi ako magiging corrupt. Paglilingkuran ko lahat ng tao, lahat ng sweldo ko, ibibigay ko sa kanila. Madaling sabihin ang mga bagay na ito. Madaling isipin ang mga mabubuting plano. Kasi wala ka naman sa upuan. Wala ka sa pwesto. Kapag hindi ikaw ang kailangan magdesisyon, napakadaling malaman ang tamang desisyon. Kapag hindi ikaw ang nagdadala ng responsibilidad, napakadaling makakita ng pagkakamali ng tao na may responsibilidad. Kaya minsan, sa isip natin, mas magaling tayo sa presidente. Kahit na hindi naman tayo presidente, iniisip natin minsan, mas magaling tayong guro kaysa sa mga guro. Minsan iniisip natin, mas magaling tayong tennis player. Hindi naman tayo tennis player. Iniisip natin, mas magaling tayong magulang kaysa sa ibang magulang. But remember, imagination is cheap, but character is costly. Mga kapatid, hindi masamang isipin kung ano sanang mas magandang gawin. Ang problema ito, kapag ginagamit natin ang
ating mga imagined goodness para lang husgahan yung actual struggles ng ibang tao. Dahil tandaan niyo po, hindi dahil nag-isip mong mas magaling ka, ibig sabihin talagang magaling ka na. Di po ba? Hindi dahil alam mo ang dapat gawin, ibig sabihin yan na nga ang ginagawa mo. Hindi dahil alam mo ang mali ng iba na nagiging tama ka na. There is a big difference, remember this, between knowing what is right and doing what is right. Yan ang problema natin eh. Ang dami sa atin, alam yung tama, hindi ginagawa yung tama. Amen? Kaya nga po, yan din ang problema ng mga Pariseo at mga Iskriba. Ang problema nila ay hindi naman ignorance eh. Alam nilang batas, alam nilang kasulatan, alam nilang kwento ng mga propeta, alam nilang pagkakamali ng kanilang mga ninuno. Pero ang problema ng mga Pariseo ay hindi nila napansin. Habang kinokondena nila ang kasalanan ng nakaraan, inuulit naman nila ito sa kasalukuyan. Sinabi nila, kung nandun lang kami, hindi namin papatayin ang mga propeta. Pero nung dumating sa harapan nila, ang pinakadakilang sugo ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, anong ginawa nila? Pinakulong nila, pinapako nila sa krus, pinapatay nila. At yan ang panganib, di po ba? You can condemn yesterday's sin while committing today's version of that same sin. Kaya wag nating tanungin ang ating mga sarili, ano kaya ang magandang gawin ko bukas? Ang mas mahalagang tanong ito, anong gagawin ko ngayon? Huwag mong ipagpapabukas yung kaya mong gawin ngayon. Kasi yung ngayon, sayang na sayang. Di po ba? Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas. Di po ba? Huwag mong gagawin bukas yung mabuti na kaya mong gawin ngayon. Amen? Huwag mong sasabihin, kung mayaman lang ako, tutulong ako. Kung hindi ka mayaman, pwede ka pa rin naman tumulong ngayon. Hindi po ba? Huwag mong sabihin, kung marami lang akong oras, magsaserve ako sa simbahan. Kahit nakakaunti ang oras mo, maglingkod ka, manalangin ka. Huwag mo sabihin na, kung mabait lang ang asawa ko, magiging mabait din ako, magiging masaya ako. Kahit na hindi mabait yung asawa mo, pwede kang maging mabait, pwede mong piliin na maging masaya. Ngayon, hindi po ba? Understand, my dear friends, holiness does not happen in ifs. Holiness happens in the now. Instead of criticizing, contribute. Instead of imagining, move. Instead of talking, act. Meron pong isang lalaki, araw-araw, nagre-reklam. Nasabi, napakarumi naman dito sa Pilipinas. Napakarumi naman, puno ng basura ang kalsada namin. Wala naman disiplina. Ito mga kabarangay ko. Ano ba naman yan? Walang ginagawa. Ang walang kwentang gobyernong ito. Isang araw, meron pong isang matandang lalaki nagbigay sa kanya ng walis. At sabi niya, itong matanda, dito sa reklamador na lalaki, alam mo, ang dami mong oras nagre-reklamo tungkol sa dumi sa basura. Kung sanang ginamit mo yung oras mo para linisin ang kalsada, hindi sana lumilis-linis ng kakaunti. Oo nga naman po, no? Diba? May panahon ka para punahin ang mali. Pero darating ang punto na kailangan mong itanong, bukod sa pagpuna, bukod sa panlalait, bukod sa pagkikriticize, ano bang ginagawa kong mabuti? Because criticism, yes, will identify the problem. But contribution becomes part of the solution. So don't spend your whole life pointing at other people. Dahil tandaan niyo po, kapag nakaturo ka sa iba, ilang daliri ang nakaturo pabalik sa'yo? 3. Di po ba? Tinuturo mo pagkakamali ng iba, ganyan kayo, ganito kayo. Pero ang tanong, 3 daliri. Ikaw, anong pagkakamali mo? Ikaw,
Ikaw, ako, anong mga pagkukulang ko? Ikaw, ako, anong kailangan kong ituwid, ayusin, linisin sa aking sarili? Stop imagining the good you would have done yesterday or tomorrow. Start doing the good God is asking you to do today. Kaya mga kapatid, instead of always asking, ano ang mali sa kanila? Baka magandang itanong, pagmunihan mo sa iyong sarili, ano naman ang maitutulong ko sa iba? Remember, instead of criticizing, contribute. Instead of condemning, correct with love. Instead of destroying, build. And instead of endlessly pointing out what is wrong, become part of what makes it right. Dahil bandang huli, di naman po tayo huhusga ng Diyos ayon sa mga mabuting naisip natin. Tayo ay huhusga ng Diyos sa mga kabutihang ginagawa natin ngayon. Kaya bago natin husgahan ang nakaraan, ayusin natin ang ating kasalukuyan. Because criticizing does not make you better. Imagining does not make you holy. It is choosing what is good and actually doing it is what makes you holy and more acceptable in God's eyes. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo sa pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka na may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagpupko, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan, iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod. Bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, ang kamatayan ay kanyang dalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, ginawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangitapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa tunay ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayong pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong mamuna. Kung nakikita natin ang ating gobyerno ay may pagkukulang, kailangan tayong magsalita. Pero tanongin niyo ang inyong sarili. Ano ang dahilan mo sa iyong pamumuna? Para lang patunayan na mas magaling ka, na mas mabuti ka?
kung ikaw ay mamumuna, kung ikaw ay magsasalita, kung ikaw ay mag-criticize, sana ang maging dahilan mo ay para maituwid ang mali. Pero bago ka mamuna ng iba, punahin mo muna ang iyong sarili. Tandaan nyo, kapag nakaturo ang isang kamay mo sa ibang tao, 3 ang daliri, pabalik nakaturo sa iyo. You do not become better by always criticizing others. You become bitter by doing so. At kapag palagi mo nalang iniisip, dapat ganyan ang gawin, dapat ito ang maging plano, your imagination does not make you holy. Paano tayo nagiging mas banal? Paano tayo nagiging mas kamukha ni Kristo? Sa ating mga pang-araw-araw na pinipili, sa ating mga desisyon na ginagawa, hindi bukas, kung hindi ngayon. Magandang itanong yan. Anong maitutulong ko ngayon para sa ibang tao? Para sa ikapag-aasenso ng ating bansa? Para sa ikapagbabanal ng aking kaluluwa? Magandang pagmunihan yan, magandang pag-isipan yan, at naway, pag nakita mo ang sagot, gawin mo ngayon na, now na, sayang ang oras. Dahil kapag ginagawa mo ang makakabuti sa iyong kaluluwa para sa ibang tao, yan ang kinalulugod ng Diyos at diyan kanya mas pagpapalain pa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang bisa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.